ipapakita ko sa inyo kung paano mag-harvest nitong palay. Itong palay na to is mataas pa minsan sa akin. Masarap kainin tapos mabango. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano harvestin gamit itong tawag namin dito kayog. So, hindi ko alam sa inyo guys kung anong tawag nyo dito. Basta sa amin, tinatawag namin na kayog. So, ganito lang yun. Ganito lang yun guys. Hawakan mo lang siya pa ganito. Tapos hawakan sa taas. Tapos iha-harvest ng ganito. Tapos, ganito. Tapos, ganyan. Again, hawakan mo lang siya dito. Tapos, iputulin mo siya ng paganyan. Ganyan. Paganyan. Tapos mamaya, ipapakita ko din sa inyo kung paano mag-harvest nito gamit ng garab. Hindi ko din alam kung garab. So, hindi ko din alam kung anong tawag sa inyo ng garab. Basta sa amin, tinatawag namin na garab. Mas madali, marami nagsasabi na mas madali daw kapag gamit mo yung garab kasi parang mas marami kang mahahawakan o mahaharvest gamit yun ng mabilisan. Pero para sa akin, mas mabilis ito kasi parang malinis pati, madali lang siyang ilinasan mamaya. Ganito kasi gamit mo, hindi mo na siya pag hina-harvest mo, hindi nakasama yung mga dahon niya. So, pag ganito, parang kukonting dahon lang yung nasasali. So, mas maganda at mabilis kapag hina-harvest mo na siya kasi malinis na siya. Tapos mamaya, ipapakita ko din sa inyo kung paano magamit nung garab. Kasi yung iba, hindi gumagamit ng garab kasi natatakot sila pa gamitin yung garab kasi syempre, pag mataas siya, pag hinarvest mo siya ng garab, gaganyan ka. So, may tendency masusugatan ka. Mas maganda talaga pag gamit mo lang yung ito kasi parang mabilis lang din at saka safe ka. Hindi ka masusugatan. Mahaba-haba pa ito guys. So, meron akong kasama dito. Pinsan ko, papa ko, at tapos stepmother ko, tapos uncle ko doon. So, ganito lang, mabilisan. Pagkatapos nitong harvestin, ipapakita ko din sa inyo kung paano maglinas. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, yung linas, yung ginaganyan-ganyan ninyo. Parang sumasayaw ka lang while para matanggal yung dito, yung butil. Sabay-sabay TikTok. Parang tatlong ganito, ipagsabayin mo lang lagay dito, tapos ginaganyan-ganyan para matanggal na yung butil dito. So, mamaya din, ipapakita ko din sa inyo kung paano gawin yon. So, sa ngayon, ito na lang muna sa pag-harvest. Tapos, madami pa akong pwedeng maipapakita sa inyo, guys. So, ito na lang muna. Tapos, malapad pa ito, guys, hanggang doon pa sa likod. So, dati kasi, dito, ang nilagay ko dito is tubuhan. Nga lang kasi parang hindi din maganda yung kita, tapos hindi maganda yung income. So, sinubukan naming iswap dito sa may malido. So, titingnan natin kung maganda ba ang income or ang kita dito. So, pwede pa naming ulitin at taniman dito for maybe 3 to 4 times. Tapos pagkatapos nun, pwede na namin taniman ng mani, mais, o di kaya saging. Kung ano lang magandang itatanim dito, kaysa naman mababakante yung lupa, di ba? So, eto ako nag-harvest. Tapos mamaya ulit guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ilinasan ito at saka paano nila, yung iba pala, pagkahilaw pa, pag hilaw pa ito, minsan ginagawa nila yung yung sanlaging, yung parang iniinit nila sa kawali, tapos nilalagay sa bayo, tapos ginaganyan, tapos kinakain namin, tinatawag namin din pinipig. So medyo matigas, meron din palang matigas, meron ding malambot nun, di ba? Meron matigas, minsan malambot din, masarap, mabango siya, nga lang minsan matigas, masakit sa
gamitin. Kaya lang, yung mga nakakatanda sa amin, yung mga kaluluha namin, kalahatan, nung baby pa kami, yun yung pinapakain sa amin. Every time na malapit na itong ma-harvest, kumukuha sila ng iilan nun. Tapos, ginagawang pinipig o di kaya, ano gani ng isa? Ubas. So, yun, nakasanayan na namin kainin. Nga lang nito, hindi kami nakagawa dahil busy sa buhay. At saka madami din si Papang ginagawa. Meron doon sa bundok na ganito din. Tapos meron din sa New Lucena na palayan. So, wala na siyang time na gumawa noon. So, mahaba-haba pa ito guys. Tapos ngayon, ipapakita ko na naman sa inyo kung paano mag-harvest nito gamit yung garab. Ramin mo nga ako ng garab mo na. Cut na. So, ngayon guys, eto na naman, magha-harvest na naman ako nito gamit nitong, ewan ko anong tawag ulit nito sa inyo, basta dito sa amin, tawag namin dito, garab. Garaw? Garaw or garab, basta ito nga ako ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Ito lang yun. Siyempre dapat, while gumagamit ka nito, ingatan mo yung kamay mo para hindi ka masusugatan. Kasi, mahapdi kasi pag nasugatan ka nito. Kaya, dapat, ingatan mo yung kamay mo. So guys, tingnan niyo, mas maganda talaga gamit yung kayog kaysa dito kasi syempre tingnan mo mahahaba siya. So doon kanina sa hinarvest kong una, mas maganda kasi ito madali lang siyang linasan kasi syempre tingnan mo yung pagkakaiba nitong dalawa. Eto tingnan mo hindi siya pantay, tas madaming dahon. Ito naman kukonti ang dahon, tas maganda siya kasi mabilis lang talaga siyang linasan. So mas maganda talaga gamit yung kayog. Tapos safe ka pa pati. Unlike dito, parang hindi ako komportable. Pero, syempre yung iba, iilan dito gumagamit nito dahil hindi nila alam gamitin yung kayog. So, ayun, gumagamit sila nito. Tapos, ito, ganito lang yun. Tapos, syempre, with ingatan mo yung kamay mo kasi talagang mahapdi kapag nasugatan ka dito. So, dapat doble ingat sa kamay mo. Kasi papakita ko kung paano gawin. Ganito lang yun, hawakan mo siya, tapos ikat mo siya, hawakan mo siya, ilayo mo sa kamay mo para hindi ka masusugatan. Ganito lang 'yon. O di ba guys, madali lang siya. Madali lang siya pero syempre para sa akin mas mabagal itong gawin kaysa doon sa kayog. Kasi syempre hindi tayo sanay dito. Pero yung iba kasi yung mga kalola namin or yung mga nakakatanda sa amin, mas mabilis silang mag-harvest gamit nung kayog kaysa dito kasi hindi sila sanay. Tsaka kasi guys, mataas yung palay. So, mahirap siyang harvestin, mahirap siyang i-harvest kapag gamit mo ito kasi syempre, diba, minsan kasi mas mataas pa sa akin yung palay. So, parang mahirap siya gupitin ng pagganito. Unlike nung kayog na syempre ginaganyan-ganyan mo lang siya. Tapos yung mga nakakatanda sa amin, yung mga lolo't lola namin, mabilis silang mag-harvest gamit nung kayog. At saka mas komportable sila gamit nun. So, eto, ganito lang yon. At saka ito pa palang hindi masyadong maganda kapag gamit mo ito kasi syempre, di ba, may maiksi, may mahaba. So, kapag kakayog kasi, syempre, pwede mo siyang isa-isahin, ganyan-ganyanin lang. Ito, pag hawak mo ito, so kailangan mo talaga siyang mahirap din siya. Pero si Nini, kasi yung pinsan ko, parang mas komportable siya dito mas komportable siya dito kaysa sa doon sa kayog. Mas maganda ba yon? Yes. O see? Or baka wala ka lang talagang kayog kaya hindi ka nagamit ng kayog. Again, yan yung pinsan ko guys. Tapos kasama ko yung pinsan ko. Tapos mamaya, pagkatapos ng lunch, balik ulit dito at makaka-harvest. So, sa ngayon, kaya umuwi kami dito para lang dito mag-harvest ng
paligid namin. Para at least makapanood, para makatulong na din kahit konti para makaharvest nito. At saka to experience. Kasi pag sa city, nasa bahay lang, tapos walang ginagawa, dito kasi marami kang pwedeng gawin. So, dito na naman ako gumagamit nito. Mas comfortable kasi ako gamit nitong kayog kaysa doon sa garaw kasi or sa garab kasi ito kasi guys, pwede mo siyang isa-isahin kung mabilisan kang gumawa. Kung mabilis kang gumawa, syempre mabilis din, madami ka ding maaani. Kasi para sa akin parang mas maganda talaga siya kaysa doon sa garab. Kasi tingnan mo, pwede mo siyang maisa-isa tapos pantay-pantay yung pagkaka-harvest mo ng palay. Unlike nung sa garab, di ba, may mahahaba, may maiiksi. Tapos, eto, kasama ko yung papa ko, tapos yung stepmom ko, nag-harvest. Tumutulong na din ako sa kanila. Tapos, wave ka da! Wave! Hi, say hi. Ante, wave ka! Hi ka sa vlog pa. Eto. Eto. Mahirap siyang gawin pero masaya. Dahil ito naman yung nakagis na naming mga traditional na gawain. At saka dito kasi sa amin parang bibihira lang yung tumatanim ng mga ganito kasi yung mga gumagawa nito parang kalahatan yung mga old tradition namin yung galing sa bundok. Tapos yung bundok ginagawa nila kinakaingin tapos tinataniman nila ng ganito. Kasi guys, pag tumanim kayo ng ganito sa bundok, hindi na kailangan ng fertilizer. Kung tinatawag namin ito parang siya, organic rice kasi hindi na kailangan ng anong fertilizer diyan. Parang ini-sprayhan lang ng konti para sa mga sa mga insekto pero wala na, hindi na kailangan ng mga fertilizer. So matawag natin na organic rice ito. Mas mahal ito siya kaysa sa mga normal na bigas kasi ito mabango tapos malambot siya tapos masarap kainin kahit tuyo lang yung ulam mo. So kaya yung iba siya nga pala ito bihira lang yung gumagawa namin dito sa amin kasi syempre yung iba hindi nila alam kung paano yung proseso or procedure kung paano gawin ito. Kaya maswerte pa din kami kasi kahit paano naka-experience at saka nararanasan namin tumanim ng mga ganitong palay. Yan ang ginagawa namin sa ngayon, pag-ibig ngayon. Oo, di ba? Kasi kapag may itinanim, May aanin. Di ba? Kasi yung iba, pandemic, wala nang makain. So, pag kasi may itinanim ka, may aanihin ka tulad na nito, pandemic. Yung iba, mahihirapan at saka walang makain dahil walang itinanim. So, maswerte na lang talaga kasi kahit pa paano, may naka-harvest. Diba? At saka, ano masasabi mo sa ganitong pamumuhay at buhay pa? Maganda ito eh. Ang mga makaloma, Tanim ng mga palay. paggawi. Ante, ano masasabi mo sa ganitong pamumuhay at sa ganitong buhay, te? Tuloy pa rin ang makaluma kasi gumagamit pa rin ng garab saka kayod. Isa ngayon na moderno na mayroon ng mga harvester mabilis pero ito kasi bangled kailangan kayog at saka garab. Hindi kayang harvester ng harvester kasi or kaya din pero syempre wala pang harvester dito sa atin so ganito na lang muna. Ganito lang yon, mabilis tapos nakakapagod pero syempre maswerte pa din kahit pa paano. Tapos maganda ang maswerte na lang tayo dahil nag-harvest tayo, walang init, wala ding ulan. So far maganda ang weather. O ganito lang, mabilis lang. Maganda talaga kasi kapag pantay-pantay. Tapos siya nga pala guys, mayroon pa akong mga kasamahan doon. Mayroon pa kaming mga 5 kasamahan doon. Kasama yung pinsan ko, uncle ko, tapos yung yung neighbor namin. Kasama namin sila sa pag-harvest para mabilisan dahil pagkakaalam ko parang may low pressure ata. So mas maganda talaga pag mabilis mang mata
pang ulan, dahil nag-harvest kami wala pang ulan, tapos pag makikita mo ng mukhang uulan na, eh iipunin mo na to, tapos ilagay sa sako, tapos dalhin somewhere kung saan kayo magganyan-ganyan, yung maglinas. So hindi ko alam kung anong tawag nyo doon, basta yun, maglinas. So TikTok daw. Ano? Mag-TikTok? Ito, tapos ganito lang yun, mabilis lang, di ba guys? So ganito lang danay. Kamusta dyan? Nag-aani. Kasi wala kaming makain. Ito, nag-aani lang. Kami dito. Wala naman kami makukuha sa gobyerno. Ganun. Walang sustento galing sa gobyerno. Wala kaming nakukuha na sustento galing sa gobyerno. Kaya nag-aani lang kami. Maraming anihin dito. Pag masipag ka lang. Masipag ka lang mag-aani. Hindi ka magugutom. Ani ka lang ang ani. Ito, baka ano ka, kabigas ka, kakain ka. Huwag kang umasa sa tulong. Guys, ito yung kabuuang malido namin dito. Ito yung mga siyam yung nagha-harvest. So, yun na yung pinsan ko, gaya no, na pagkatapos niyang harvestin, tapos nilagay na niya kaagad diretso sa sako, tapos dadalhin niya yan doon sa amin, sa bahay namin, kung saan pwede nilang linasan na para maghiwalay yung butil sa dahon at saka sa puno niya. Tapos, ito yung kabuuang malido, tapos yung doong part na naman, yung green pahilaw is variety. So, normal rice lang yung bigas, yung pala yung nandoon. So, yun yung bahay namin dati, dyan ako pinanganak, tapos bahay ng pinsan ko, tapos marami pa dito. Yun yung mga tao na pinatira lang namin dito ng ng libre, para at least hindi na nila kailangang bumili pa ng lupa na pwede nilang patayuan ng bahay nila. So guys, dito marami ka dito makikita, maraming dito yung kawayan, tapos maraming kahoy sa amin din yan. Tapos yung may banda doon meron ng mga tubuhan, tapos dito yung malido, tapos yun yung variety. So, minsan kapag umuwi kami sa city, is kumukuha kami ng mga saging dito, mga kung ano-ano mga gulay, tapos dinadala namin sa bahay. Kasi nandun kami sa city nakatira, tapos hindi mo na kailangan bumili pa, di ba? So, mas iba pa rin yung may nagkukuhanan ka ng mga gulay at saka makakain kaysa naman sa aasa ka lang sa bili ng bili. Magastos din, lalo na mahal yung mga bili ngayon. So, ito lang guys, ito lang yung laman ng video, tinuro ko lang sa inyo at pinakita ko kung paano anuhin ito. So, that's it. Guys, uwi na tayo ngayon dahil tapos na. So, dahil madulas yung daanan at ayaw ko namang masira yung tsinelas ni mama, so mas mabuti na yung magpaa tayo. Tapos, ito guys, papakita ko na din sa inyo at the same time yung yung linga. Ang tawag ito is linga dahil, linga man linga. So, ito yung sesame seeds, kumbaga. So, pag may time, dahil madami din ito sa tinanim nila sa palibot ng palayan. So, pag may time, ipapakita ko din sa inyo kung paano harvestin ito at kung paano gawing linga na. Pero, syempre, sa ngayon, hilaw pa, hindi pa sila ready to harvest. Yan na lang muna dahil hindi pa sila ready. So, next vlog natin is ipapakita ko din kung paano natin harvestin yung linga. So, mag-ingat na tayo guys dahil madulas yung daanan. Tapos tingnan mo dahil tinanim itong saging dito, magaganda yung yung tubo nila dahil sa maganda yung ng lupa, yung tawag dito, dahil ang tawag doon dahil naka-pulverize, pagka parang ginawang garden. So ito na lang muna sa ngayon. Tapos guys, papakita ko din pala sa inyo yung susunod nating iba-vlog, yung ipakita mo yung variety na palay. Dahil hilaw ko siya, hindi pa ready to harvest din. Pag ready na siya guys, tsaka na natin.
Guys, this is yung mga kasama ko for today's video. Pinsan ko. Say hi! So guys, that's it for today. Bye-bye!